Sapat. Sapat na sapat ang biyaya ng Panginoon. So Jeremiah, iniisip niya na kahit na wala na siyang lupa, wala na siyang bahay kasi nabibihag na sila. Nawala ang lahat sa kanila. Pero in his mind, sabi niya dito sa kanyang verse 24, "The Lord is my portion. Says my soul, therefore I will hope in Him." Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. So, ibig sabihin, ang portion is inheritance. Mana na meron ka sa Panginoon. Dahil kung wala ka sa mga bagay sa mundong ito, meron ka sa Diyos na hindi mo makikita. Hindi yan makukonsume. Hindi yan mawawala. Dahil kasama ka sa buhay na inaasa natin pagdating ng panahon. Yun ang nagiging pag-asa ni Jeremiah. Kaya nga, inangkla niya lahat ang kanyang pag-asa, ang kanyang kabiguan sa buhay, ang kanyang paghihirap. Inangkla niya lahat sa Panginoon dahil siya ay portion ng Panginoon. Tayo ay portion ng Panginoon. Kahit mawala tayong mga bagay, kahit nakikita natin, may mga mayaman, marami silang kayamanan. Pero meron ding mga tao na walang kayamanan, walang pag-aari, pero the same, nabubuhay tayo. Pero pagdating ng panahon, asahan natin, lahat ng mga bagay na yan ay mawala sa atin. Ang matitira lamang ay kasama tayo sa Panginoon. Pagkasama tayo sa Panginoon, wala na tayong kailangan pa. Because everything ay isusustain sa atin ng Panginoon. Ibibigay sa atin ng Panginoon. At marami tayong narinig sa mga sermon na ang mga bagay sa mundo is mawawala yan. Temporary lamang yan. Pero in our heart, sa feeling natin, kailangan nakin to. Kailangan kong yumaman, kailangan kong pera. Dahil gusto kong makababakasyon. Masarap magbakasyon eh. Masarap punta kung saan-saan. Yes. Pero mind natin mga kapatid, kung saan tayo pupunta, kung saan tayo tutungo, see to it that everything ay nag-glorify ang Panginoon. Yan ang isang takbo, yan ang isang lakad ng isang Kristiyano. Na sa buhay natin, walang ibang hinihiling ang Panginoon. Ang layunin lamang natin is to glorify God. Because the Father created everything in this world with Christ. Kung ang mga bagay sa mundong ito ay nilikha dahil kay Kristo, ito rin, mga kapatid, ay ibabalik natin kay Kristo. Ibig sabihin, everything, whatever we do, iniisip natin, ginagawa natin, gawin natin. Lahat yan para sa ikaluwalhati ng Panginoon. That's it, mga kapatid, ang naunawaan natin dito po sa kalagitnaan ng Book of Lamentations. Kaya nga, kung itutuloy-tuloy na tayo, makikita ang tanong, ano ang respond natin? Ba't haba tayo? Kung tutuusin, ito ay series. But for this time, atin lamang ipinapalabas, atin lamang inuunawa ang mga Israelita na nakaranas ng paghihirap. Nang even tayo today, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kapag mayroon tayo mga hilahil sa ating mga buhay, dahil kung ano-ano man ang rason, huwag nating itodo-todo na lahat ng oras natin ay nakatuon lang tayo para ayusin ang mga problema. Bigyan natin punto, bigyan natin ng priority mga kapatid.
ang pag-asa natin sa Panginoon. Bigyan natin, alalahanin natin bilang isang mananampalataya ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pangako ng Diyos sa atin. And sabi ng Hebrews 13:5, hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay siya ang lahat sa atin.